napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Simula bukas, magkano na ang minimum sa pasahe sa jeepney sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa? 4 piso. Panang martial law yun. Ulol. Hindi ka naman tarantado. So isang magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po sa inyong harapan si Ben Tulbig para maghatid sa inyo ng balita. At ngayon gabi, nagbibigay tayo ng ayuda sa mga tansu vlogger. Puta na, Bentul po, ikaw ba yan? Puta na mga datingan ko doy, pang Arnold Schwarzenegger, oh. Ay! Woo! Isa na naman pong nakakatawa at talagang hindi ka magsasawa dito sa live ko. Isa na naman pong digmaan ang mangyayari. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ulol. Hindi ka naman tarantado. Simula bukas, magkano na ang minimum sa pasahe sa jeepney sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa? 4 piso. Panang martial law yun. Ulol. Hindi ka naman tarantado. Ulol. Visit ka Tatay Diggs, ha? Minumura mo si magagalit na naman sila sa iyo, ha? Muling nagbabalik si Ben Tubig. Parang nag-vlog kasi ako kanina, tapos nagustuhan ko itong gato. Para hindi masyadong di ba? Di ba? Bagay, di ba? Pag-usapan natin ngayon, mga kababayan, ng naghaganap na intriga dito sa pagitan ng dalawang personalidad na walang iba kundi si former President Rodrigo Duterte at ang palaging travel na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, ang palaging epal sa buhay ng mga Duterte, walang iba kundi si Risa Anli Virus. At syempre, hindi rin mawawala Lina Abogado. Nyo lahat yan, pa-share mo na. At syempre, hindi mawawala ang tatlong epal sa buhay ng mga bawat Pilipino. Si Franz Lipad Castro. At muling nagbabalik ang inyong butihing host na napakagwapo na malaporselana ang kanyang kutis. Walang iba kundi si Ben Tubig. At eto nga, kagaya ng napag-usapan kagabi, sabi ni Banat Bay, ay magbibigay po tayo or mag-aalok po tayo sa mga tansu dugyot vlogger ng additional talent fee at dodoblihin ito ni Banat Bay. Kung halimbawa ang talent fee po ng mga tansu dugyot vlogger ay nagkakahalaga po ng 30,000 pesos, ay maaaring madoble sa pamamagitan paulit-ulit visit ka
sa pamamagitan ni Banat Bay. At dito magkakaroon tayo dito ng listahan para sa mga vlogger. Sinapian na ako ni Ray Lupa. Kanina Ben Tubig ngayon Ray Lupa. At magkakaroon tayo dito ng listahan para sa mga vlogger na mga tansong dugyot. Bibigyan natin sila ng magandang offer. At ito ay nagmula sa bulsa ni Banat Bay. So syempre bago natin to simulan, at kung gusto nyo pang mabuhay, i-share nyo ang ating live. Tinakot. I-share nyo na at i-like ang ating live. At para mabuhay pa kayo ng matagal dito sa mundo. Dahil kapag hindi nyo ito sinare at hindi ito mabot ng 1,500 viewers, dahil kagabi po ay naka 1,000 tayong viewers. At kapag ito ay hindi naka 1,500 viewers, ay maaaring tapusin ko ang inyong hininga. At ngayon, masasaksiyan nyo, Mami Rena Bayer, sorry. Gutom ako ngayon kaya ako nagkakaganito. Magkakaroon po tayo ng listahan sa mga tulongges na mga vlogger, lalong-lalo na sa community ng dugyot vlogger. At ito ay napag-usapan na sa live ni Banat Bay kagabi na di umano na magbibigay ng additional na talent fee. Ito si Banat Bay. Pero ang pinoproblema ko, kung meron ba akong kickback doon? Hindi ko po alam mga kaibigan, mga kabiyaya, kung tayo po ba ay maaambunan dahil tayo ang magpapagod sa mga talent fee ng mga tanso vlogger. Especially 100 pesos ay no. Banat Bay, makinig ka kung nandyan ka man. Kung yung nagpapakahirap dito maglista tapos 100 lang sa akin, gawin mo namang 150 para isampal ko sa muka ni Nino Barsaga. So syempre, hindi mawawala ang ating listahan. Andito ang mga pangalan na mga dugyot vlogger. So hilera po natin ang kanilang mga pangalan dito. At ililista natin kung magkano ang kanilang mga talent fee sa kanilang mga handler. Sa kanilang mga handler na di umano nalulugi na. Nalugi. Siyempre, nahangan natin konti ito. Siyempre, asawa ni Siyempre, nangunguna sa ating listahan na isa sa pinaka malaking talent fee na di umano ng mga vlogger na tulongges ay etong si Maring Janet, na meron po siyang 700K per one contract, 1 year contract. At ang hirap pala gayahin ni Ben Tulfo, no? At eto na ang ating pangalawa. Walang iba. Ang pinaka-boss. Hindi kasi president yan eh. Vice President ito. Ang Vice President ng mga tulongges na mga vlogger
ay walang iba kundi si Nino Tae Barsaga. At eto na. Eto na nga. Pumapang ni Ben Tubig eh. At eto. Ang sumunod at susunod, kahit mamatay na siya, pero susunod pa rin. Iko-content pa rin. Walang iba kundi si Mac Pumpa. So eto po si tatlo pa lang pala nababanggit natin. So eto po ang pang-apat at palaging puro kwento sa kanyang live na isa kong dating kaibigan na ngayon ay sumemplang na. Walang iba kundi ang best friend ni Sir Spencer Lacalle. Walang iba kundi si Chris. Walang apelido. Wala namang apelido yun eh. Siyempre, meron din dito yung mga kanilang mga bataan, kanilang mga runner. Runner? Ano yun? Ano yun? Runner? Ang kanilang mga runner na walang iba kundi si Lolo Tap. At ang babaeng nakapulot ng cellphone, ang babaeng pinabili ng kanyang asawa ng suka na pagbalik ay naging vlogger at binabanatan na rin ng mga Duterte. Walang iba kundi si Suka Girl. Suka Girl. Ay, maraming salamat po. May buena mano agad tayo. Message delete by Dean's Encar channel. Ano yun? Sige, mamaya. Check ko po yan. Ha? Maraming salamat po ha. At andyan ang nanay ko na si Mama Claire TV upang panoorin ang kanyang anak na nasisiraan na ng ulo. Ma, gusto mo ba magpalista ba? Ma, sabihin mo lang, ililista ka na dito. Tig 15,000 to, ma. Sabihin mo lang, ma. Tapos sikreto mong ihulog sa Gcash ko. Hanggang yung Gcash ko, nakapin. Ma, sabihin mo lang. Ililista kita dito. Galante ang ating sponsor na si Banat Bay. Tig 15,000 bawat isang vlogger, lalong-lalo na ang mga dugyot tansu vlogger. Anong pinagsasabi mo? Mami Rena Bayer, ganito kasi yan. Ikukwento ko muna kasi may mga na-late. Sus, Ginoo, pauulit na naman ako. Hindi na ako makapag-topic nito. Sabi ni Banat Bay kagabi, Jay Guevara, gumawa ka ng listahan sa mga tulongges ng mga vlogger. At ako namang uto-uto. At ako namang uto-uto ay ginawa ko nga ngayon. At eto na, ang sabi ni Banat Bay, bibigyan sila ng tig 15,000. I-stop lang nila ang kanilang vlogging. Si Banat Bay na rin ang bahala sa mga expenses of yung mga English. Sa kanilang talent fee per month or per quincenas. Wala na silang gagawin, hindi na sila magbablog, hindi na sila magsasayang ng laway, may 15,000 na sila. Pero sa isang kondisyon. Asawa ni kundi siya. Ay! Sino nagde-delete dyan? Nakmanteting kayo ah. Ha? Okay, start tayo. Pero sa isang kondisyon, etong mga vlogger na to ay ipapakita at ipapakilala kung sino ang kanilang mga handler. Total, pera-pera lang din naman ang labanan nyo.
Pera din ang itatapal namin sa inyo. Pero bagay ba sa akin naka-shades? Kaso parang kamukha ko si Bentulpo, no? Parang bumata si Arnold Schwarzenegger ngayon. Ang ganda kasi hindi siya nakakasilaw. Okay, bago ang lahat, magsha-shoutout muna tayo sa mga napakamamahal nating mga supporters na walang iba. Na merong iba, di ko makita. Ang galing ko na nga to. Di ko makita eh. Eto na, kita ko na. Okay, mag-comment na kayo kung gusto niyo ma-shoutout para mag-start na tayo. At 700 viewers. Pag hindi yan nag-1.5, magkakaalaman tayo. Siguraduhin nyo na i-share nyo tong live na to. Kung gusto nyo pang mabuhay. Brutal eh. Ay, mapriso ka. Sasamid na ako sa katarantaduhan ko. Okay. Dito muna tayo mga kabiyaya. Ano to? Panukalang ekonomiya. Chacha. RBH. Number 7. Pasado na sa camera. Frontline. Opo, eto na nga. Ito si Tamba. Mahahambalos ko talaga to eh. Makakamot ko yan sa ngalangal eh. No, si Tamba. Busit na ako dyan eh. Ikinasa mo pa talaga? Umayos ka ha, Tamba ha. Pag ikaw nang nasalpakan ko nito sa ngalangala, ewan ko na lang. Baka maging happy ka. Ang kontrobersyal na panukala ang hinabol ipasa ng Kamara sa huling araw ng sesyon kanina. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano ang subukan mo. Maayos ka lang. Yes, Julius, ipinasa na nga ngayon ng Kamara ang resolution of both House Mami, 7 na layong luwagan yung economic provisions ng konstitusyon. Bagamat may ilang mga tumutol at nag-abstain ay majority o 288 ng mga mambabatas ang bumotong pabor para rito. Malamang, mga sip-sip yan eh. Ay, nako. Malamang boboto yan. Malamang sa malamang. Yan. 1,000 viewers na. Gawin yung 1.5 yan. Gusto nyo pang mabuhay ha. Ito, malamang boboto talaga yan eh. Mga sip-sip tayo kay Tamba yan eh. Oh, kalma. Baby, kalma. Malamang sa malamang. Yun talaga mangyayari dyan. Bandang alas Agagay, nahiblad ako. ng RBH 7 sa ikatlong huling pagbasa ng plenaryo sa pamamagitan ng paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law, target ng RBH 7. Naluwagan Mamali, sir. Salamat po. Sa mga dayuhan ang pagmamayari sa public utilities, mga eskwelahan at advertising industry. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kung may saksakot para... Ano ba yan, Frontline? Igbabalita na lang kayo, naglalag pa yung balita nyo. Nagteting itong mga to, ilang beses ko na kayo pinagsabihan ha. Kung hindi maingay yung interview nyo, lag yung video nyo. Wala kayong pakikisama sa mga vlogger ha. Kayo na nga lang nagbabalita, ayaw nyo pang ayusin. Wala kami maintindihan no. Gusto nyo rin ba ipasok ko to sa ngalangalan nyo? Paano itong mga to? Naglalag eh. Sinabing ayusin pag nagre-report. Isa pa, tatalsik ka sa akin. Ang resolution of both houses number 7 na layong luwagan yung economic provisions ng konstitusyon. Bagamat may ilang mga tumutol at nag-abstain ay majority o 288 ng mga mambabatas. Ang Ayusin nyo yan. Sabi ko sa inyo.
Gandang alas 6 ngayong gabi ng isa lang ang RBH 7 sa ikatlot huling pagbasa ng plenaryo sa pamamagitan Yun, ng okay paglalagay na. ng katagang Yun, ganyan. provided by law Ganyan. ng RBH 7. Balita na nga lang kayo, bibitinin niyo pa kami. Sa mga dayuhan ang pagmamayari sa public utilities, mga eskwelahan at advertising. Tangina, yan na naman, oh. Kay House Speaker Martin Romualdez, kung may sa katuparan nito, malapit na nating makamit Ay, ang mas gigigil bukas ako. na ekonomiya dahil malaking tulong daw ito para lumikha ng trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Pero sa ngayon, Wow, lumikha ng trabaho. Lumikha ng trabaho at sa ekonomiya. Baka lumikha ng pera nyo. Inyo nga kami pinaglolo ko. Lumikha ng trabaho pinagsasabi nyo. Ilang beses na namin narinig yan sa mga unang presidente pa. Pera lang kay Tatay Digong. O asan na? Nga pa rin. Paghagan niyo ako high blood Pahinga akong kape dyan. Excuse me, para kabahan ako dito kay Tamba. Tingnan to, ilang beses sinabi yung para sa mamamayang, puro sa mga mamamayang Pilipino. Baka sa pera nyo. Galing 1K, i-1.5 niyan. Ewan ko na lang. asa muna ng Kamara ang bola sa Senado na may nakabinbinding bersyon ng Chacha, ang RBH number 6. Umaasa silang ipapasa ito ng mga senador sa pagbabalik ng sesyon sa katapusan ng Abril. Sa kabila nito, umaalma pa rin ang Makabayan Block sa questionable raw na proseso ng Ito na naman si Makabayan Block. Naku, lahat na lang tutul kayo. Bagay, okay yan. Wala namang problema, tutulan nyo yan. Oh, yan. Okay yan. Pabor ako dyan, tutulan nyo yan. Yan. Approve na tutulan nyo yung chacha na yan. Okay yan. Dyan, okay kayo dyan. Kayo dyan, magtrabaho kayo, natutulan nyo yan. Hindi yung lagi na lang nakapokus kayo sa mga Duterte. Tana, wala na kayong ginawa kundi puro Duterte. Chacha. Narito ang kanilang pahayag. Naniniwala tayong wala sa ayos, wala sa tama ang isinasagawang proseso ngayon ng pagbabago ng Ganyan! na malinaw na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Wow, Tangina ka. Gago ka. Huwag mo akong pilitin. Malinaw ang daw. Wait lang, nakalimutan ko tuloy. Nadala ako ayos. Wala sa tama ang isinasagawang proseso ngayon ng pagbabago ng konstitusyon na malinaw na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Wow, sino? Nagsabi ba kami? Ha? Alam mo nga, usungal-ngaling kita nito eh. Nagsalita ba kami? May sinabi kami? O kayo, may sinabi ba kayo? Sagot! May sinabi ba kayo? Napabor tayo dun sa kagustuhan nila? Wala, di ba? Dun to high blood mo ako aga-aga Bad mood ako ngayon. Pagkagising ko ng umaga, pagkagising ko, alam nyo ba't ako bad mood? Ito na, kukwento ko na nga eh. Pero hindi ka bad mood. Pagkagising mo, pagkuha mo ng cellphone mo, may kita mo una si mukha ni Maring Janet. Ang lapad ng ilong. Di mo alam kung tiga saan talaga eh, o baka tiga Calabarzon to eh. Kalabasa. Na, yun yung meaning nyo na. Baka sabihin nyo, nilalait ko mga tiga Calabarzon. Kalabasa. Malapad. Kalabasa. Kabalabson. Yun na yun. Baka mabash tayo eh. Kaya ang init ng ulo ko ngayon. Tapos malalaman ko pa dito mismo sa live ko, no? Na 100 lang pala yung talent fee ko kay Banat Bay. Samantalang sa mga tansu vlogger, tig-gupi 15,000. Pagdating sa akin, 100. Diba? So, it's so very unfair. Wow! You know that? So very unfair, ha?
Wala sa kalahati ng talent nila yung talent pick ko. Ako pa yung maglilista ng mga pangalan nila. Kaya high blood ako ngayon. Kailangan nila ng mas maraming trabaho. Posible lang ito kung maraming negosyo. Kailangan nila ng mas maraming trabaho. Baka kailangan mo, ay nako. Baka mas kailangan mo, no? Baka mas kailangan mo na mas maraming perang papasok diyan sa mga bulsa nyo. Eh kung sungal-ngaling kaya kita nito. Ay nako, nagigigil talaga ako sa'yo. Papasok sa ating bansa. Kailangan din nating buksan ang ating ekonomiya. Obligasyon natin ito sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Malaking trabaho pala to. Tsaka, lusot na rin sa Kamara ang panukalang kanselahin Diba? ang prangkisa ng Gusto na yung Sunshine malayo. Media Network International o SMNI na pagmamayari ng Suarasug Media Corporation. Ano daw? At sa susunod na henerasyon. Bukod sa tsaka, lusot na rin sa Kamara ang panukalang kanselahin ang prangkisa ng Sunshine Media Network. Yan! Ang dami-daming problema dito sa Pilipinas. Nakapokus lang kayo kay Cubuloy. Ha? Alam nyo mahirap sa inyo? Ha? Gigigil ako. Eto, sa lahat ng tansu vlogger. Kapag nakulong na si Cubuloy, wala na kayong hanap buhay. Dahil bawal nyo na i-content yung tao. Tandaan nyo yan, tinuturuan ko kayo para hindi kayo makulong kasi kawawa yung pamilya nyo, ha? At eto, napakagandang napakagandang opportunity yung ino-offer ni Banat Bay. 50,000, 50 tuloy. Sorry, baka mag-abono ako. 15,000 pesos. No? Para sa per month nyo. Shoutout po sa kay Ma'am Rhea from Canada. 15,000 pesos. Malapit nang mawalan kayo ng content kay Cubuloy dahil alam namin na yan lang ang bubuhay sa inyo. Mga yudipunggol kayo. Ha? Kaya kagatin nyo na yung offer ni Banat Bay. Higil nyo ako. Shoutout sa mga kapitbahay ko. Nagtatrabaho lang po. Kami magalit eh. National o SMNI na pagmamayari ng Suarasug Media Corporation. 2044 pa dapat ang expiration ng prangkisa nila. Focus talaga sa SMNI. 2019. Pero sa botong 284 mula sa mga mambabatas, tuluyan na... Alam nyo to si Tamba, parang si Maring Janet lang din to eh. Sa totoo lang, parang si Maring Janet. Alam nyo kung bakit ko nasabing parang si Maring Janet? Ha? Putay na, lahat na lang, focus na focus sa China eh. Mamaya, panoorin nyo, tingnan nyo yung vlog niya. Sana focus na focus sa China. Lahat na lang, China. Tangina ka. Wala ka nang ibang nasa isip mo, puro ka ng China. I-improve mo naman yung sarili mo. Ano itong hype na to? Laki-laki na ng ilong mo, hindi mo man lang ma-improve yung vlog mo. I-improve mo ba? Hindi yung puro ka na lang basa ng English tapos tatagalugin mo. Dun to. Kinan sila dahil lumabag daw ang kumpanya sa nilalaman ng prangkisa nila. Kabilang sa... Lagi naman ganun eh. Ang dami daw nila na hindi... Lagi naman ganun eh. Dami-daming mga network dyan na may mga pa-fake news din. Hindi nyo yung in-actionan. Naku, tigil-tigil eh. Naku, frontline ha. Malapit ka na rin sa akin. Tandaan mo, nakakatatlo ka na. Una, in-interview nyo si Binay na hindi ko maintindihan. Pangalawa, kinapiright nyo ako. Pangatlo, ngayon puputol-putol yung video nyo. Malapit na kayo sa akin. Mo, tasalpak ko sa ngalangalan nyo to.
Tingnan natin hindi matanggal yung bagabag nyo dyan. sa Kongreso. Bago yan, matatandaang nag-ugat ang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa inereng episode ng SMNI na nagsasabing meron daw 1.8 billion pesos na travel fund ang opisina ni Speaker Romualdez. Julius, pagkatapos nga maipasa rito ng Kamara yung RBH 7 and itong SMNI franchise revocation. Ay, maraming salamat po, Ma'am Rani Kimura. Gusto ng ilang liderato ng Kamara na makipag-usap po, magkaroon nga ng kulong kasama nga ang mga senador ngayong Holy Week break. Oh. Ay, naku po. Para maiwasan, umabaw. Oy, frontline, ayusin nyo naman. Walang yan naman, no? Makisama naman kayo sa amin. Tingnan nyo, oh. Pirated yung CD nyo. Nang titing to na. Oh, pakinggan nyo. Oh, ay. Pababa. Ay, nako po, mababa ang buko kayo. Dami kakawin. Kaya nga bubuisit ako Hindi marunong makisama tong frontline na to. Palagi na lang to pinapakinabangan na nga lang namin kayo. Wala pa sa ayos yung mga video nyo. Hindi, seryoso. Tungtuwa na naman yung mga tanso. Natupad ang kanilang hiling. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, hindi magtatagal yan. Rock my world. Rock my world. Hindi matutuloy yan. Hindi matutuloy yan. Hindi magtatagal yan. Tandaan niyo yung sinabi ko sa inyo, bakit buwababa yung views ko? Bakit wala pa rin 1.5 yan? Umayos kayo dyan. Umayos kayo. Nanggigigil ako ngayon.